Kristiyano. After all these things, ang ginawa ng Panginoon, wala lang siya ipinanganak, namuhay na walang kasalanan, namatay alang-alang sa ating kaligtasan. And now we are celebrating the resurrection. And after that, of course, there is another event na ating hinihintay, hindi yung pangalawang pagbabalik. So there is a pool of being committed or commitment. Kaya ang magiging paksa po natin, yung halaga ng ating pagiging yung dedikasyon po natin bilang mga Kristiyano. Kaya buksan po natin ang ating Biblia sa Book of Ruth, chapter 1, verse 16. Ito po yung magiging teksto po natin. Ruth chapter 1, verse 16, na sinasabi po dito, aking basahin po sa Tagalog version. Sinasabi po dito, ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pag-usapan na kita'y iwan o talikuran ko ang Exodus. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang Diyos aking Diyos. Manalangin mo tayo. Salamat muli o Diyos sa inyong salita na pangyaman po nito na kung saan magbibigay po ito sa amin ng kaliwanagan at katapatan sa amin sapagkat ang salita mo na magbuhay-buhay. Maraming nakapalot dito ng mga pangako, mga prinsipyo na dapat po namin ipamuhay. Kaya salamat po Diyos sapagkat patuloy na muli at limas na muli namin ang tulong ng banal na Espiritu na siya nagbibigay po sa amin ang tamang pag-lalo na po sa mga katiyan, panonood, nakikinig sa amin. Ganun po sa mga kapatid namin dito. Kaya ganun pa. Salamat po dito. Panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, dedikasyon. Ito po ay madalas binabanggit o sinasalita ninuman, kaya lang sometimes ay hindi po nila ito naiintindihan. Madali lang sabihin po itong salitang ito, kaya lang ay hindi po natin naunawaan dahil sa ating sanlibutan, dahil dito sa ating mundo ay alam po natin na maraming pag-ibig na nararanasan, and there is a flexibility na nararanasan ng mga tao. Kasi yung unwavering dedication ay hindi na natin nakikita. Yung dedikasyon mo na sinasabi mo na kahit kailan ay hindi magbabago, ay wala na sa panahon po natin. Hindi ka sabihin, outdated na. Hindi na natin i-renew o kinakalimutan po natin because alam natin, salita lang naman po yan. Kaya yan po yung iba, yan ang pagkakamali po natin. Kaya tanda po natin, ang commitment po o dedikasyon ay tinatawag na bedrock, pundasyon. Okay? Sa buhay ng tao. Sa bedrock of a meaningful life. Kaya kapag ikaw ay nasuot po dito, naman sa relasyon, right? Alam naman po natin na kapag may relasyon, nandun po yung commitment. Bakit? Kasi dito lalabas yung lakas ng iyong, dito makikita yung karakter ng isang tao o direksyon ng kanyang buhay o destiny ng kanyang buhay. Diba? Bawat relasyon, makikita po natin, merong dedikasyon na
nangyayari sa binibitawan po natin. So ay dito sa text po natin ay makikita po natin ang isang babae na kung saan ang kanyang sinalita before centuries po ay ating marinig. At ito po ay manggigising ulit po natin sa ating mga kaluluwa na kung saan ay natutulog na ang ating mga commitment. Kaya tignan po natin kung sino isang babae lamang pero makitaan po natin ang kanyang pagiging committed. Kaya tignan po natin si Ruth ay makikita po natin ang kanyang commitment. Matututo po tayo po dito. Magkakaroon po tayo ng renewal sa ating commitment sa buhay, even sa ating Panginoon. Ito po ay magbibigay po sa atin, magtuturo po sa atin kung saan ay makalimutan po natin yung mga nakaraan, magkaroon po tayo ng kaayusan, follow Christ, follow the Lord, at makarelate po tayo sa mga kapatid po natin, mga Kristiyano. Kaya ang kanyang halimbawa ay challenge po sa atin po ito bilang mga Kristiyano na dapat po natin i-considera dahil makikita po natin yung lalim na kanyang debosyon at magbibigay po din sa atin. It will invite us to become steadfast. Magiging matatag po tayo sa ating pagiging matapat. Hamon po ito sa bawat isa po sa atin bilang mga Kristiyano. No? We are celebrating the resurrection in connection sa ating pagiging committed at yan po yung hinihingi ng resurrection. Resurrection, what's the next? Ibahin ulit natin yung resurrection para mag-enjoy ulit po natin. So after that, hahanapan ka na ngayon ng Panginoon. Nasaan ka na? Nasaan na ang iyong katapatan na sinasabi mo na pinagbubunyi mo during the time na ako ay uling na buhay. So where's the commitment na ipinangako mo? Kaya tingnan po natin kung ano po ang halaga ng commitment kong ito. Kaya tingnan po natin si Ruth mismo. Paano niya nasabi na sa kanyang pinanggalingan, di ba? Alam naman po natin na siya po ay galing sa mga angkan ng mga sumasamba ng Diyos-Diyosan. Tayo yun. Galing po siya sa isang angkan na kung saan hindi nila kilala ang Diyos na siyang lumikha sa kanila. And yet, after those things na nangyari, makikita natin yung kanyang statement, yung kanyang sinabi. Walang ibang nagsasabi ng ganyan yan. Kaya itong statement ni Ruth ay ginagawa na rin ito sa marriage vow. Diba? Yan yung maganda na gawin. Hindi na luma na yung dating binabanggit nila. Till death do us part. Pero dito, ito ay napakagandang example. Kaya tingnan po natin si Ruth, kung saan sa kanyang buhay doon sa bayan ng Moab, okay, ay of course, bilang taga roon, she enjoyed those things na malaya po siya. Okay, naranasan po niya kung saan siya bilang isang babae. Of course, yung mga pribilehiyo ng babae ay naranasan po niya. But yet, pag sa ganun pagkakataon, ay inalisan niya, iniwanan niya ang kanyang homeland, kanyang bayan. Okay? Iniwanan niya ang kanyang mga pagan gods, yung mga Diyos-Diyosan po niya. Sa lahat, yung cultural identity ni Ruth
ang lahat po yun, ay iniwanan niya just to follow the true living God. Okay? Isang iblak lang, magkaroon siya ng decision. So, what do you think? Bakit gano'n ang nangyari kay Ruth? Sa kabila ng doon siya lumaki, doon siya umugat. Okay? Tawag ito, kapag tinatanong mo at sinasabihan mo sa mga ibang tao, dito na ako umugat, dito rin ako mamamatay. Ito na yung nakagisnan ko, kaya dito na ako mamamatay. Hindi mo siya mabunot. Ang taong mo, dahil sa haba ng panahon na kanyang naranasan, umugat po siya. Ganun din po si Ruth. Kung titignan po natin, dahil bakit? Yung comfort na kanyang naranasan ay mahirap tuwanan. Okay? Yung pag-iwan po ni Ruth doon sa Moab ay hindi po ito just not only a geographical. Hindi yung geographical na ibig lang sabihin, umalis siya sa bayan niya, kundi ito ay spiritual na bagay. Hindi lang ito geographical, kundi ito ay spiritual na bagay. Why? Because she left behind the familiar comforts. Yung comfort, meron po siya. Mahal si ay isang natatanging babae doon sa kanilang lugar. Mahali kung ating babasahin ang kanyang background. So, hindi lang po yun. Yung kanyang religious norms and upbringing. Yeah? Mahirap nang ugatin po ito. Mahirap nang bunutin po ito. Habang meron ng Diyos para mabunot ang isang tao ito. Ito ang nangyari kay Ruth. Kaya tingnan po natin. Okay? Yung insight. Ano ba yung insight po natin regarding this event? Tingnan po natin. Ano ba ang insight po natin? Tingnan po natin. Ang tunay na pananampalataya, ano gusto talagay po natin ng pananampalataya? Na tayo ba ay naniniwala lang kay Kristo, sa Diyos, na anak niya si Kristo. Ang tunay na pananampalataya ay involves turning, pagtalikod, lalo na sa kasalanan. Okay? Kasalanan o any idols na meron tayo, hindi lang yung idols na nakasabit o nakatayo. Hindi lahat ng mga idols na nakakabit sa katawan mo o idols na nakakabit din sa ating mga isipan. Okay? O lahat ng bagay na makakapigil sa paglakad mo sa Diyos. Yun yung example ng isang tunay na pananampalataya. Okay? Tawag na pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga sinasabi ng Philippians chapter 3 verse 7, 8, sabi ni Paul, I consider everything lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Lahat sa Kanya ay basura. Kinonsidera niya lahat na walang halaga ang mga bagay po ito. Just to follow Christ, knowing Christ. Imagine po yun. Ganun po ang nangyari. At ganun din po ang nangyari sa atin. We put down all things. Pinaliparan po natin. Kaya na ng mga sinasabi ng mga magulang nyo, mga kapatid ninyo. Pinaliparan natin lahat po yun. Yung mga sasabihin, yung mga kaklase, mga katrabaho, lahat po yun ay pinaliparan po ni Ruth just to follow the true God. Pero hindi po tayo mga kapatid. Pinaliparan din po natin yung
alok ng sanlibutan, alok ng katawan, alok ng anumang bagay na mag-i-enjoy ka. Sinundan po natin si Kristo. The moment na nakilala mo si Kristo. Now, si Ruth, mahirap kung i-renounce mo yung sa kanilang kapalaran sa Saudi, nation, talagang Muslim nation. Kapag nag-renounce ka, talagang hindi ka lang tatakwil, kundi pupubuta ka pa ng ulo. Napakahirap. Buti na lang sa atin, ay hindi po gano'n. Puputsahin ka lang. Pero kaya natin po yun. Okay? Ano nakikita po natin po doon? Yung renouncing po ni Ruth, it is a genuine repentance. No? Genuine repentance po yun. It is a genuine repentance and conversion. Right? Sa kanilang kalalagyan. Dahil nakasalalay ang kanilang mga buhay. Nakasalalay ang kanilang kinabukasan. Pamilya. Mahirap ito yan. Kaya sa bansang ministry, pupunti ang mga talagang nagre-renounce. Hindi lang siguro mga pinili na lang, no? Kaya nakaya na nila. Okay? Kaya it is a reflection, it is a reflection of true repentance and conversion. Ang illustration po dito, katulad din po ni Abraham, na kung saan ay iniwanan po niya ang lugar na Ur. Okay? Just to follow God into unknown. Hindi niya alam eh. Kung saan siya pupunta. Okay? Hindi niya alam kung saan siya dadako. Hindi siya sigurado. Kasi kay Ruth, no? Kung biglang sabihin si Ruth, tumakbang siya ng pananampalataya. Iniwanan, leaving behind her past and better plans. May mga pangakong magaganda para sa kanya. Nakita niya, mas maganda ang pangako ng Diyos na kanyang nakilala during that time. Kaya yung salita po ni Ruth, hindi po yung tinakot. Hindi po yung biglaan. It's not haste. Ibig sabihin, biglaan na lang na binanggit niya. Hindi. Yun, minsan kapag tinakot ka, i-renounce mo yung salita mong yun dahil tinakot ka. Pero sa kanya, hindi. Bakit? Bunga yun ang kanyang conviction. Bunga yun ang kanyang conviction. Ang makilala na ang Diyos, nagkaroon ng conviction. Kaya hindi ito basta-basta na sinabi niya. Ito yung bunga ng conviction. Yung kanyang commitment, it's not an emotional enthusiasm. Yung biglaan nilang okay, ganun Kristiyano, yes sir, pastor, no? Pinumit ko ang aking sarili. Dito ako, doon ako, lahat. I committed myself. Parang nung bagong Kristiyano ko, nakarinig ako ng announcer regarding sa isang simbahan. Nangangaral. Biglang, sino yung gusto mag-place? No? Sino yung gusto mag-place? Tumawag lang. Isa ko doon. Ganun, di ba? Guy, dumating yung panahon, hindi na sa patuloy. Nawala na yung commitment. Okay? So, yung commitment po ni Ruth, it's not an emotional enthusiasm, but it is a result, a second result. Ano siya? Na-resolve po siya. Nakita po niya. Siguro, kinumpara niya regarding sa kanyang mga Diyos-Diyosan at sa Diyos na kanyang nakilala. Din yung kanyang statement. Hindi masasabi ng basta-basta ni Kristiyano po yun. Diba?
natin yung commitment ni Ruth sa Diyos. Ang sabi po niya, ang sabi po ni Ruth, your God will be my God. Wow! Yan yung puso ng conversion. Kaya hindi tayo, nung makilala po natin si Kristo, nagsisigaw po tayo. Shout. Nagsisigaw po tayo. At pinapatuwa po tayo. Puso niya. Okay? Ang isang tunay na na-convert na kung saan ibig niya above all else, sa lahat ng bagay na meron siya, tinatamasa ko niya, mas pinili niya ang Panginoon. Tingnan ko natin kung bakit yun ang puso nito. Tulad din po natin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, we are called to follow Christ. Tinatawagan ka ng magiging follower ni Christ wholeheartedly, may puso. Okay? Hindi yung kalahati lang, half-heartedly or temporary. Hindi yun. Hindi yun ang panawagan po sa bawat isa po sa atin. Kaya nga yung panawagan, yung hamon, di ba? Sa Luke chapter 9 verse 23, if anyone would come after me, let him deny himself and pick up his cross daily and follow. Kaya mo ba yun? I-deny mo ang sarili mo, at mismo yung cross, ikaw magdadala. Cross ng Panginoon, ikaw magdadala. Literal, siya ang dala nun. Sino nun? Hindi niya nagdala. Literal niya. Pero sa atin, hindi. Tapos na yun. Nandun ang kaganapan. Yung sabihin, yung mga bagay na mabigat, mabigatan, ano naman, lahat po yun ay krus. Krus ng Kalbaryo. Kaya nga tinawag ng krus ng Kalbaryo dahil kahirapan, naghihirap po siya. Okay? Ito yung panawagan. Panawagan ng ating Panginoon to follow Him wholeheartedly. Hindi ngayon, bukas. Alam mo na. O kaya patumpik-tumpik ang isang Kristiyano sa kanyang commitment sa Panginoon. Yung kanyang covenantal devotion, makikita namin po ito. Okay? Yung kanyang sinalita ay nagpapakita lamang ng kanyang pagiging committed, yung pagiging kasama sa covenante. Okay? Bilang isang Kristiyano, makikita po natin po dito. Anong nakita po natin sa kanyang covenantal devotion? Makikita po natin talagang malakas. Malakas yung kanyang covenantal devotion. Hindi naman strong, binding, and personally. Iyon ang kulang sa mga ibang Kristiyano. Then, kulang sa atin. Sample ko ito, katulad ng marriage, yung pag-aasawa. Yung bawat mag-asawa ay nagre-reflect po yun ng panghabang pagsasama, lifelong devotion sa bawat isa. No? Kaya nga may baw. Pinababaw yung mag-asawa para magkaroon sila ng covenant. Lifelong devotion sa bawat isa. Hindi talaga nag-obra, binubra no? Kaya dapat baguhin na yun.
COVID-19. Palitan natin to. Ito yung palit natin. Dapat ito yung kapalit. So, makikita po natin yung devotion po ni Ruth. Papakita lamang po ito ng isang malalim na kasunduan o covenant sa Diyos. Magpapakita po ito ng isang malalim na pagkakasundo sa Diyos. Ang kanyang commitment ay hindi nakabase sa mga circumstansya. Kaya kapag ikaw ay nagkasakit doon, pagdatingin ko na ako, maglilipin ko daw sa iyo. Alisin ko lang itong cancer na to. Ibibigay po ang buhay kong ito. Pag ganun ang basyan, ang iyong devotion mo sa Diyos. Pag gumaling ka na, Lord, gumaling na ako. Nasabi ko lang yun dahil meron akong karamdaman. Saan nakabase ngayon ang devotion ko ni ang kanyang commitment? Nakabase yun dahil sa pagmamahal niya sa Diyos at kanyang pagiging tapat sa Diyos. Doon nakabase ang kanyang commitment. Hindi sa mga circumstansya sa Diyos. Kasi pag yun ay nawala, gumaling, at nasolve, nasolusyonan, babalik naman, pero kung nakabase ang iyong commitment o devotion sa Diyos, sa pagmamahal at katapatan, hindi napitan po natin. After that, yung relasyon po ni Ruth sa mga tao ng Diyos. Tulad ko, ano ang nagiging relasyon ko sa mga tao ng Diyos o sa mga kapwa ko Christian. Mga kapatid, ang tunay na commitment o ang tunay na pagtatalaga o tunay na dedikasyon sa Diyos kahit kailan ay hindi talaga iiwala. Never isolate. Okay? Hindi natural lang. Leads to commitment twist. Hindi na siya malis eh. Kung mamamatay ka, mamatay din ako. Ay, hindi. Sabi ni Peter, tandaan sila sa aming bangkay. Hindi pala nangyari yun. Nagkaroon pa ng denial. Right? Okay? Hindi lang sinabi ni Ruth, ang sinabi niya, hindi lang yung your God will be my God. Pero sinabi niya, your people shall be my people. Pinili niya yung community ng mananampalataya. Hindi niya pinili yung community ng mga hindi mananampalataya. Wala siya doon. Hindi na siya bumalik eh. Hindi na niya nga binalikan yung fellowship ng kapwa niya makasalanan o mga Diyos-Diyosan, sumasamba ng Diyos-Diyosan. Kundi mas pinili niya ang mga tao ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, niyakap po niya ang lipunan ng meron pa ng palataya. Whatever flows din. Diba? Ayun ko sa'yo. Dito ako sa kapatid na nagsusuporta sa amin. Ayun sa'yo, ikaw ay ilaw na Kristiyano. Diba? Namili siya. Pero siguro, talagang iniyakap niya yung samahan ng mga Kristiyano kahit ano man ang dala-dala nila anumang bagay na mayroong kapintasan ang mga Kristiyano nito talagang niyakap. Tunay
tunay na pananampalataya at tunay na pagiging Kristiyano. Tandaan po natin mga kapatid, as an insight, bilang mga Kristiyano, tayo po ay tinawag. Hindi lamang mahalin ang bawat Kristiyano, kundi mahalin ang iyong simbahan. Kahit ang simbahan mo ay merong imperfect. Wala namang simbahan perfect to, di ba? Makakapilan ko ba ng simbahan perfect? Ibig sabihin, yung pag-ibig mo, yung loyalty mo sa simbahan ay nandun dyan. Because kahit ikaw kasama ka sa pamilya ng Diyos, kasama ka sa simbahan. Kaya, ang panawagan sa bawat isa po sa amin, mahal natin ang ating simbahan. Huwag kang aalis. Diyan ka lang, kasi diyan ka na lang pagkat, diyan ka na lang tuto. Diyan na lumaki ang pananampalataya ngayon, bigla kang aalis. What happened? Ano nangyari? Diyan ka lang. Maaaring pinadadaan ka ng Diyos ng mga bagay na akala mo hindi darating sa iyo. Pero tandaan mo, sa pag-aaral ng mga bagay ay pinapadaan ka ng dahil gusto na ng Diyos, matibay ka. Ayaw niyang ang Kristiyano ay malanglang. Tamba dito, tamba doon. Kung gusto mo mong gano'n, pumunta ka sa mga modern Christian, dito tumumbat ang tumatayo. Ngayon na, ibig sabihin, na wala mo ng pagiging Kristiyano, nandiyan katayo. Yun, tulad. At kahit mo bagay na nasisibit ka dyan, responsibility na makakasimbahan. Bakit mo ang mulungan ng simbahan? Makisama, wag mong sasarili. Ibigay. Ano yung dapat na itulong. Kaya nandiyan yung Hebrew chapter 10 verse 25. Kaya nga tayo nagsasama, hindi lamang tayo po ay mag-worship o kakanta o makikinig. Kundi ito po ay isang paraan ng Diyos. Kaya niya ginawa po ito para encourage sila sa bawat isa sa atin. Para hindi tayo mapawalay o mamili. Hindi naman po yun. Meron din panawagan na magkaisa ang bawat isa po sa atin. Hindi lang statement po ito ni Ruth, kundi ito ay pinamuhay niya. Pinamuhay po ni Ruth po ito. Di ba? Trabaho nga siya sa field, sa Tagalog. Bukid, di ba? Trabaho po siya. Bagamat nakuha niya, na-receive niya yung salita o yung pangako. Pero pinagtrabaho ang niya. Naglingkod si Ruth. Naglingkod niya ang kanyang biyanan. Tama, biyanan. Sa asawa niya yung anak ni Naomi. Kaya sa kasamang pala, namatay ang kanyang asawa. Pero it is ang God's providence. Kung hindi namatay yun, mag-iiwalay sila. Iiwalay sila sa kanyang biyanan. Hindi natin alam kung yung kanyang asawa hindi ata Kristiyano yun. So ano yung tuturo nun? Si Noemi Kristiyano yun. Mas pinili niya si Noemi na sundan. Dito ako. Sigurado ako din tayo Kristiyano. Kaya huwag kayo, tumikit kayo lagi sa kapwa Kristiyano. Kaya hindi dikit sa inyo na ganun para yan. Kasi magpupunta. Right? Kaya nagtrabaho po siya. Lumakad po siya kasama ang mga tao ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya tayo, kasama natin lumakad ang ating kapwa mananampalataya. Palakasan. Two is better than one.
Kami tatlo, o gawin natin corporate. Okay. Kaya sumama kayo sa prayer meeting dahil marami tayong nananalangin. Hindi lang ikaw nag-isa. Right? Iyon po yun, no? Kasama niya yung mga tao ng Diyos. Diba? Ganito yung malusog na pamilya. They share life and love. Ganun din po tayo bilang mga mananampalataya. Na dapat mabuhay po tayo na merong mutual care, merong pag-iingat ang bawat isa, merong paglilingkod ang bawat isa. Naglilingkod mo ang iyong kapatid. Napakasarap maglingkod sa kapatid. Lahat, walang balik. Ay, sarap maglingkod. Lingkod ang mga kapatid. Gusto mong maging masaya, maging magalak, paglingkod ang mga kapatid. And courage. Okay? Yung legacy ni Ruth sa kanyang pagiging committed o dedikasyon ay ito ay istorya ng isang katatagan, katatagan ng kanyang devotion. Okay? Yung kanyang paglimot, pagtalikod sa kanyang mga nakaraan, just to resolve to follow the Lord, and relationship with God's people ay dapat yan ang magiging forma na dapat gayahin bawat Kristiyan. Hindi yung nagkakagat. Paano po natin i-apply po ito, mga kapatid? Resolve in faithfulness. Magiging ayos ng katatapos. Willing ba tayo o gusto ba natin matulad kay Ruth? Okay? Na pwede nating talikuran yung mga komportable. Kasi minsan ito yung nagiging dahilan. Kaya nagiging half-hearted po tayo sa ating pagkakas. Dahil ginagawa, nasanay ka na, kapag nasanay ka na, of course, ito compromise mo na yung pagsunod mo sa akin. Hindi na lang po yung pagiging comfortable. Sundin po natin, o just to follow Christ fully. Yung relasyon mo sa Diyos at relasyon mo sa mga tao ng Diyos. Diba, ay nagre-reflect ba yung pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig mo sa iyong kapwa Kristiyano? O yung commitment mo sa simbahan? Nakikita mo yun? And alam ka sa providensya ng Diyos. We must rest in God's providence. Nakakasiguro ka ba kapag sinundan mo si Kristo? Ano man ang maging dulo nito, if it's uncertain, magtutuloy ka pa rin ba sinundan si Kristo? Ay tatahapin po natin ay hindi maganda. Tayo ba ay mananangan sa kanyang providence. Check po natin mga kapatid. Check po natin ang ating devotion. It is our commitment to Christ conditional. Conditional ba yung commitment mo sa Panginoon? Maraming mga
Kukumit ako kapag okay na ang lahat. Kukumit ako kapag nasagot na lahat at meron akong lahat. Yun yung condition. Or is a total gagayahin ba natin si Guru dahil sa kanyang pagiging patingnan ko natin yung commitment ko ni Guru ay tumatayo po ito bilang timeless testimony para sa atin. Sundin po natin ang Diyos. Sana ang salita ni Ruth ay magiging salita din natin ng bawat isa. Yung salita ni Ruth, yung kanyang statement, sana yan din po ang statement po natin, whatever. Ano sabi po ni Ruth? Wherever you go, I will go. Wala pa akong narinig na Kristiyano na nagsabi po dito. Pero nakita ko sa kanilang action, sa kanilang dedication, sa kanilang devotion, ginagawa nilang dito. Siguro, hindi na kailangan ipagyabang, pero this is a statement. Kailangan sabihin mo, isigaw mo, and then action. Para maniwala ka sa sinabi mo. Sana magiging salita mo namin. Sana where you go, I will go, and your God will be my God. Padalanin ko tayo. Maraming salamat po Diyos muli sa panawagan po nito. Alam po namin ito, hindi po namin mapapantayan ang sinabi ni Guru. Ginawa ko siyang example na dapat namin wala na. But we are desiring na ito po ay masunod po namin at alam niyo po yan po sa puso. Kaya nagsusumikap po kami na masundan ang mga gandang klase ng isang Kristiyano na kung saan ang kanyang commitment, ang kanyang paninindigan ay makita na dapat makita ng bawat isang isa. Maaring dumaan kami sa mga bagay na hindi kami naging tapat. Pero nakita niyo naman Lord kung paano ito namin pinagsusumikapan po ito. Alam niyo yan, kaya dasal po namin po ay mapantayan po namin. Hindi man namin mapantayan ay malagpasan na. Ito po ang aming dalang tulungan niyo po kami. Sana makilala ka namin ng gusto. Hindi, parang kasapatan mo dito ay may bigay ko namin. Tulad po, makilala ko ng Diyos sa sarili ng personal. Gagagal, pinaliguran ng mga paro.